私の剣はどんな時でも切れます。これが私の責任です。Yun. Konnichiwa desu ninyo. Direct distributor of Lifestyle PH, the natural organ, at airsoft enthusiast. May bago na naman po tayo special episode na naman na inilalathala na naman natin sa remake. At syempre, etong segment na to ay talagang napakatindi talaga sa mga matitindi. Ngayon, para lang na mabigyan natin, mabigyan po na natin lahat ng mga viewers natin sa remake para mapapaganda itong episode na to. Alam ko hinihintay nyo ito eh. Nung mga nakaraan pang server maintenance pa yung ko sa YouTube channel ko. Ngayon, Airgun Boys TV na. So ngayon, sa special episode na to ng Ninyo's Rebels Remake Season 4, sisimulan na natin ang balitaktaan at progresibong mga pangyayari dito sa sanlibutan na to. Ngayon, so, bago natin simulan ng patimpalak na to, sponsored by Tambaloslos Instant Noodles, Saguni Alimbet, at Oh my God! Double Dead Fried Chicken. Ngayon, wala na tayong paligoy-ligoy pa, medyo maulan na hapon dito. Ngayon, sisimulan na natin panibagong episode dito sa Ninyo's Rebels Remake Season 4. So, on the special episode, special episode ulit, on Ninyo's Rebels Remake Season 4 known as That Kind of Employee. Ayan. O yung tinatawag natin sa layman's term, yung mga behavior ng mga empleyado rito. So yun na nga. Wala na siguro medyo may patawangalan ng bagay dito. Itatakan ko lahat ng mga panibago natin mga segments na kung saan talagang makikita ng lahat dito sa salibutan na to para mangipin ng daga. Ito. Simulan na natin ang panibagong takal dito sa mga uri ng empleyado dito sa salibutan na to. Ito. Ngayon, siguro kung ang isang empleyado dito na itilalaga dito at inatangan ng tungkulin, sinungaling, kakampi sa katiwalian, at nagtuturo ng kasamaan, hindi dapat pagkatiwalaan, mukhang tarantado lalo talaga masama yan. Masamang empleyado nga talaga yan na hindi dapat pagkatiwalaan. Wala na nga talaga sa sariling paninindigan, ay siya pang kinakasamtapan pa ng dyablo. Okay, di ba napakasakit nun? Sino ba ganyang empleyado na gumagawa ng ganyan? Marami, halos lahat ganyan. Di ba? Kaya nga sinasabi nga, ang sinungaling ang mauunang magalit kapag naiipit na siya sa katotohanan na isinasampal sa kanya sa mukha niya, live in concrete. Para lang naman ito, hindi lang naman ito sa lahat ng mga manggagawa na hindi maganda, lalo pa mga nasa order battle ko dito hindi ba talagang isang napakaras na pamamaratan yan? Hindi. Kaya ako nalalaman kasi mga ka-Mongols, kaya ako nalalaman sapagkat ang mga ulat na patungo sa akin na ipinaparating sa mga officials talagang hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Tanong, bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang mga tao na nagkaamali o yung mga inosente mga nagkaamali dito, kundi ang mga tarantado dito sa sanlibutan na to ang siyang bumabago ng mga ganyang report para lang ilihis ang paniniwala lahat ng mga opisyalis. Totoo hindi? Di ba? Kaya nga sinabi ko nga,
sa 10 sinabi ng mga yan, 11 mali. Kaya di ba? Di ba masakit? Kaya nga sabi ko, kung magre-reklamo yung mga yan, kung magre-reklamo malayam labas sa akin, nila sa akin, pati sa apwa nila, huwag silang magdadala ng mga tao na sinungaling, yung may daga sa dibdib. Yung madaling kumalabit ang gatilyo, dahil parang kinukuryente ang bayang nila sa nervyos. O, di ba? Parang ang labas niyan magmumukha tuloy ng Warzone, parang gano'n ang mangyayari. Alam mo, sa sira-ulo sip-sip na inatasan at binigyan ng katungkulan na maging team leader na walang ibang gumawa kundi sumbong sip-sip, tad na nga ng medalya sa leeg dahil sa kakasip-sip, pero ang laman ng utak niya may ubo, pinaghalong lahar at abo ng bulkan ng pinatubo. O, diba? Yung bang mga opisyalis dyan, nalalaman ba yan? Hindi, diba? As in, hindi. Kasi, nalalaman niya ng karamihan, kahit ngayon doon sa Freedom Hall Kaya mga ito ay nagkaisa sa loob ng departamento na to para linlangin at dayain ng mga opisyalis sa layunin nilang gumanda, kuminis ang mga bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. O, diba? Diba totoo? Alam mo, kahit sang lupapalop na imperong gawin niya, maraming ganyan. Kagaya ng isang nasa order of battle ko. Oh. Pero napakasama naman, pre. Napakasama naman. Na ito palang empleyado na itinalaga rito bilang team leader Ito pala yung naninira sa Ito pala yung naninira sa apo empleyado, sa mga abo asamaan. Abay, ano pa ba tingin mo dyan? Napakagago nga di ba? Napakagagong empleyado ito, sa totoo lang. Na sumisip-sip lamang dahil na sa paninira. O, di ba? Alam mo, parang parang si Andos Manambit yung kasabihan niyan Hindi ba rin tumanda ako na... Hindi ba rin tumanda daw ng patrolman yan? Mas marami nang nagagawang accomplishment kaysa sa kanya. Hindi katulad nung iba. Parang quittis lang kung tasan lumipad dahil sa kakasip-sip. Kaya nga, di ba? Tumisip-sip para sa paninira, anak ng kamote. Pamakita ng ganyan, boy. Dito lang yan. O, kahit sa panlupalop ng dahindig pa mangyayari mo. Pero alam nyo mga kamongols, gusto kong masaktan ng mga yan na higit pa sa masaktan, sa totoo lang. Kung maaari lang ng upahan ko mga yan, ginawa ko na para maging matindi sa kanya. Palibasa kasi, yung utak niya may ubo, hindi niya abot ang kanyang kapasidad Itong empleyado na dapat sana magsasabi na mali ito. Bakit ka nagsusumbong na hindi totoo? Bakit ka nag-uulat na hindi totoo? Masama yan. Empleyado nagsasabi na totoo. Yun ang nasa tuntunin yun ang utos na nakakatas Ganyan ang empleyado natin dito. Manlulupig. Naninira ng kapwa katrabaho, nangagrabyado ng katrabaho. O, di ba? Kaya itong mga inosente dito sa lugar na to, pati ako, naghihimagsik laban sa apwa nila empleyado. Laban sa anumang uri ng makikita nilang katampalasanan at katiwalian na hindi nila inaasahan na mangyari. Napakasakit, di ba? Kaya nga may mga iba nagagalit kasi. Ngayon, nagagalit kasi puro mga sinungaling ang sinasabi. Eto, ano pa ba sulat na ipinarating ko sa mga officials? Baka gusto niyo pabasa ko. Hanggang ngayon, wala pa rin ako makikita matino rito sa lugar na to.
matinong empleyado sa kasaysayan ng buhay ko at dito sa departamento na to nung saan naging estudyante ako. Lahat, puro tiwali. Sa totoo lang, masakit na salita, nasaktan ako. Kasi ako empleyado rin. Pero hindi ninyo ako masisisi. Sapagkat alam ko na nagsasabi ako, kung hindi man buong buo, at least nagsasabi ako ng totoo. Siyempre, may kasabihan eh. Ang pagsasabi mo ng totoo, pagsasabi ng maluwat eh. O ayun. Eh kaya lang, problema sa mga gumagawa ng katoksihan dito sa salibutan. Gagawa ng kwento, gagawa ng kasinungalingan. Aba, halos lahat ng paglabag, ginawa na dito sa lugar na to eh. Kaya nga eto, wala naman talagang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa man lang dito, tumayo at manindigan sa panig ng katotohanan at katuwiran. Eh lahat nga halos lahat eh, manlulupit niya ng katuwiran eh. Bakit? Promotion, hinahanap. Yung katungkulan niya. Yung posisyon, yung kasaganaan niya. Siguro, tinatamasan niya mga yan, pero ang totoo, pero ang tungkulin niya dito sa alma mater natin na to, ay talagang ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo. Di ba? Sakit sa mahalin na painabang eh, di ba? Pero isipin ninyo, dumadami na ang mga kasalanan ng mga tao dito sa Abwa. Aba, ang ginagawa, nagagalit kayo kasi nagagalit kayo sa mga nasusumbong, pati yung mga taga-opisina kinakalaban ng mga tampalasang tao na to. Aba, kapag nag-uulat sa opisyalis, kapag nagsusumbong ang mga estudyante sa mga opisyalis, nagagalit. Nasaan na yung gusto? Paano natin gagawin dito sa alma mater na to? Sa departamento na to? Aba, kayo maghahari-harian dito sa lugar na to? Hindi. Tamaan muna kayo ng kudlok at kidlat bago mangyari yun. Kaya sabi ko sa Diyos, bakit hindi nyo napaaramin ng mga masasamang tao, ba't hindi mo pinarusahan? Bakit hindi nyo siya pinarusahan? Para malipol ang mga gaytong tampalasang tao na to, na dahil pa ang kasalanan ni Judas, iisang maestro pinagkanulo. Iisa lang ang nagkanulo nung kapanahunan ni Kristo. Ngayon lahat. Pero ngayon lahat ng empleyado nagkaisa, ipinagkakanulo ang inosente. Masakit, di ba? As in talagang masakit. Gagawa ng katarantaduhan, magpapabiktim, ipapasa lahat ng kaloko sa iba ng mga inosente. Pati mga inosente nadadamay din. Alam mo, sa mga tuwid kasi, mga kamonggols, sa mga tuwid, yung ulat pa na ipinasa ko sa yung ulat na ipinasa ko sa mga officials malamang ang isinasagalan ng mga tarantado dito sa lugar na to ang kanilang mga sarili, hindi ang kapaanan ng kapwa empleyado, pati mga estudyante. Naghanap niyan nung estudyante pa ako, kahit saan. Alam mo, sila ang dapat sila ang dapat magsasanggalan ngayon sa apaanan ng iba, pero hanggang kailan tatagal ang mga inosente dito? Inaaway ang mga ito. Binababag, minumura, nilalait, at pinipilit pang gumawa kayo ng ligot. Saan kayo makakita ng ganyang empleyado? Sa halip na siya magtindig sa mga nakalugmok, yung nakatayo ang ilulugmok. Yun, di ba? Masakit? Para lamang gumanda ang kanyang sarili. Ano ang dahilan? Wala pang naipapakita ebidensya na sinasabing wala daw ako ginagawa. Sinasabi sa time mark na dokumento na meron na sinisend ko sa GC para mga may document kung mga nagawa ko rito. Sino ba may gawa niyan? Ang tanong. Hindi ang kagaya ko na magkamali man ako, hindi sinasadya, pero ang tampalasang ito na nasa order of battle ko, sinasadya. Kasi,
mawawalan na nga talaga ng dangal kapag nalaman ng lahat. Siya pala'y sinungaling at tampalasan na empleyado na nakasagupa ko. Pero, kaya lang, maski saan ka bumaling, wala ka talagang makikita liwanag eh. Bakit? Kumalat, lumaganap ang espiritong yan na dayain ng opisyalis. Ang individual, linlangin ang mga opisyalis. Dito ba magwawakas ang mga kamatay ng mga masasamang tao dito sa mundo na to? Alam mo, sa tinagal-tagal ko dito sa tungkulin, na yan, na yung pagpapakasakit at papakahirap para madusto sa pangangailangan, para sa pamilya, pati ang taong ito sa harap ninyo, na lumalaban dito ng patas, ay dito lamang ba matatapos sa aking buhay? Tungkulin at takbuhin? Kundi ang empleyado mismo ang siya lumulupit sa mga inosente na gustong mabuhay ng tuwid, lumaban ng patas, tinatakot. Kaya nagkaroon tuloy ng tiwala na sinasabing ang pinakamasamang tao na nagsumbong. Ang mabuti ang tahimik, ang mabuti ang konsentidor, ang mabuti ang tiwali. Masakit talaga masakit yun. Kaya, dito sa banda to, ito mga sasabihin ko sa mga katulad niyan, itong mga natawag sa order of battle ko eh. Buhuging estudyante pala ako dito, sa departamentong pinagtatrabaho ko dito, pinag-iisan ko lahat ng mga panlalaki ng kahit na sino. Naging JO na rin ako dito sa pamantasan na to. Hindi narinig ang ulat ko dahil sa kalokohan ng mga ito. At ngayon napuno na ang salok, mainig ka. At mainig kang mabuti. Hindi passport o lisensya ang pagiging graduate mo sa kolehiyo at breadwinner mo at pagkakaroon mo ng tungkulin para mambalahura ka ng kapwa mo. Maraming mga breadwinner dito na halos yung iba, estudyante, ay lumalaban ng patas sa buhay. Mga tunay na mandirigma ng buhay. Hindi sila naninira ng buhay ng mga taong patas na lumalaban. Kaya ikaw, na nasa order of battle ko ngayon, kung ang manira at mambalahura ng tao lamang ang kaya mong na nakita mong paraan para lang umangat, ma-promote, at maging sakim sa mahalin na pakinabang sa lahat ng mga bagay na pinagpaguran ko, para sa pamilya, para maibigay sa pamilya, karapat dapat din namin ng mga inosenteng tao na ikaw ay pagtawanan, kalabanin, at yurakan ng galibingan. Agreed? Good. So this has been the kind of employee that I have been tackled in this segment. Walang palakasan sa impyerno dito. So we need to end this vlog for now. This is Nino, a direct distributor of Lifestyle PH, a direct natural alcohol gun, and airsoft enthusiast. Like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibagong episodes natin dito sa remake, technical reviews, scrap, anything but everything, even Rockman's stoicism. So sit back, relax, and enjoy the show. See you around. God bless.本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。